Merong isang bagay na kinagulat ko kung bakit din. Nagulat din daw si Lacson eh. Kung bakit si Torre pumapasok dito kay Bernardo. Naalala ninyo, ito si Bernardo, yung Yusek. Siya yung siya ang kaisa-isang pinagdadalhan ng pera at nagbibigay daw sa mga senador at congressman. At ang pinangalanan niya at todo-todo niyang dinidiin ay walang iba kung hindi si Senator Bong Revilla, si dating Senator Bong Revilla. Ito yung taong umamin sa kasalanan niya. Paiyak-iyak pa ito sa Senado. Kaya siya aminado siyang may kasalanan siya. Tapos, biglang turo lahat kay Bong Revilla. Alam mo yung style niya na paiyak-iyak na kala mo may remorse sa sarili niya na tapos siya naman ang may kasalanan kasi binibigay ko lahat sa kanya eh. Style bulok eh, di ba? Pero dito ka magtataka, bakit gusto kunin ni Torre? I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Grabe yung pagkaintindi ng media, no? Ang linaw ng sabi ni Lacson, failed attempt of Torre. Tapos ang tanong, Sir, pakilinaw, sabi mo ba na si Bernardo may gustong pumunta kay Torre? Puta. Parang nag-aral ka ba ng journalism kung sino ka mang media ka? Ang linaw na sabi niyo, tinan niyo ha? Also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP. Failed attempt by Bernardo o si Torre? And now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Yeah. Nagulat siya nung meron Bigay muna natin ng background kung sino itong Bernardo ito para mas malalo nating maintindihan. Kasi, alam nyo, importante maunawaan natin to bago pumasok yung kay Torre. Okay? Ito. Si Bernardo, ito yung tinuturing si Yusek Bernardo bilang utak at pangunahing benepisaryo ng katiwalian. Hindi ito testigo. Siya ang utak ng katiwalian. Siya ang nagmamaniubra ng lahat. Dinawin natin Pangalawa, hindi dapat pagkatiwalaan ng kanyang testimony dahil kriminal mismo ang pinagmula ng katotohanan. Don't ever forget, billions of money were lost. Nakuha, ninakaw, at aminado siya dito. Tapos, siya na ang biglang, quote-unquote, katotohanan. Anak ng weteng. Siya ang nagplano ng modus, kumita ng milyon-milyon at ngayon tila ginamtipalaan pa ng immunity. VIP treatment. Ngayon pinag-aagawan pa ang custody niya. Bakit? Bakit? Torre? Dahil malaking kinita niya? Tandaan ninyo
Malaki ang kinita nito. At aminado siya, yan ang sinabi niya sa Senado. Hindi ko inimbento yun, sinabi niya yun sa Senado. Talagang siya yung gitna. Tingnan niyo lumalabas na self-preservation ang motibo ng kanyang mga pahayag, hindi paghahanap ng hustisya. Yung pag-iyak-iyak niya, hindi po yun paghahanap ng dahil na konsensya siya. Kasi tandaan ninyo ito sa taong nagkakasala, hindi porket umiyak yan, nagsisisi yan. Hindi porket umiyak yan, ibig sabihin, meron siyang regret or remorse. Kasi yung mga nahuhuli ng mga magnanakaw, snatcher, pag nahuli sila, iiyak sila. Kasi kailangan lang ng pamilya ko Hindi ibig sabihin nagsisisi sila. Huwag tayo madaan sa iyak-iyak. Huwag tayo magpadaan sa paawa effect. Tandaan natin, aminado ito na nagnakaw. Aminado ito na siya ang nag-ikot ng pera. Selective at convenient ang mga siniwalat. May mga pinangalanan at may mga pinoprotektahan. That's the truth. In all of these things, bakit si Revilla lang? Bakit? Again, sino ba ang nag-present sa kanya? Sa Senado. May aligasyon ng lavish lifestyle, mamahaling ari-arian, at malaking cash na madaling itago. So, eto tanong ko lang. Tanong ko lang ito sa inyo. Sa inyo mga matatalino dyan na nanunood. Sa inyo mga matatalino. Kunwari, ikaw marami kang pera nakuha, nanakaw, marami, bilyon-bilyon. Bilyon hindi milyon. Anong gagawin mo? Para iligtas yun. Dahil huli ka na ngayon. Kung ako yun, maghahanap ako na ituturong iba. Para hindi ako mastermind at hindi ako pinakamalaking may pagkakasala at pwede ako maging state witness. Ano ba naman yung aminin ko sa madlang people na, sige, ako yan. Tapos iiyak ako. Pero magtuturo ako ng iba na kunwari yun na nag-utos sa akin para sabihin, style ni Saldi ko. Same sila Itinuro iba. Hindi ko sinasabing ito'y may justifiable yung ginawa. Pero ang akin lang, bakit ako maniniwala agad-agad sa isang taong siya mismo aminado? Ginawa niya yung krimen na yun. Di ba? Posibleng na itago o nalipat ang yaman bago pa masilip o ma-freeze ang asset. Yun Baka na itago na. Ngayon, para mailigtas yun, amin na lang ako kunwari. Tapos, pagpapa-state witness na lang ako. Anyway, makakalimutan naman ng tao. Anyway, may pera na ako. Ginagamit ang pagiging state witness para maiwasan ng pananagutan at maligtas ang sarili. Di ba? Kaya nga may indikasyon na DOJ protection mula umpisa, guarded, affidavit, prepared, control ang narrative. Nagmukhang scripted o moro-moro ang hearing kesa sa tunay na paghahanap ng katotohanan. Yan siya. Ang tanong, bakit interesado si Torre sa isang taong ganito? Dahil ba maraming kinita ito? Offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. I think this happened before his third appearance. Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Lax naman. Bida si Although he was Lacson. not under my... Kita nyo na. Ayaw kay Torre, bida si Lacson. Pero, mas lalong nagbibida-bida si Bernardo na para bagang pinag-aagawan siya. Wow, ang galing. Ang lupit mo, sir.
Ang lupit mo, Yusek Bernardo. Parang ikaw na talaga ang bayani. Di ba? Tapos ngayon nagtuturo ka? Ba't kami maniniwala sa'yo? Eh, ikaw nga ang pasimuno niyan eh. Direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Yun. Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto Bakit? mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. Bakit di mo patatawag si Torre? Di ba? Anong interest ni Torre kay Bernardo? Ano na? At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya Kaya nga MMDA. sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Binolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung anggulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at the time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may... so ano yun? Supplemental testimony? Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, Alam mo yun, nakakapagtaka talaga yung part na yan. Ha? Bakit gusto di Torre na kunin si Bernardo? Hindi na siya PNP chief niyan, ha? Diyan pa lang makikita mo na shady talaga ito si Bernardo eh. Shady talaga itong tao na ito. Malabo talaga ito, hindi dapat itong pinaniniwalaan. Dapat nga ho ito, kinukulong agad-agad. Hindi totoo lang ha, dapat itong ikulong agad-agad. Eh bakit ganyan? Para bagang bayani pa itong taon to. Eh alam naman natin, isa pang pagdating sa integridad, wala ito si Torre, di ba? Eh bakit kaya? Ewan ko, mga kababayan. Sagutin nyo nga po dyan sa ibaba kung anong sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit gustong kunin ni Torre ito si Bernardo at bakit tila ito si Bernardo aminadong may kasalanan, aminadong siya ang talagang dumidiskarte, ngayon siya pambayani. Lagay nyo nga po dyan sa baba kung ano ang inyong masasabi. At huwag kakalimutan mag-like and subscribe dito po sa Banat Bay Channel para updated kayo sa palagiang paglabas ng ating mga video. Okay, maraming salamat po ha. Don't forget to subscribe. At kung pwede rin, kung gusto niyo suportahan si Banat Bay, magpamembro na rin kayo dito sa Banateros. Dito sa Banat Bay Channel, ha? Okay. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kita ulit tayo sa susunod na Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.